Ganda. In fairness! May nagpasabay ng Goyard. Mas mura nga talaga dito. Ang sarap! Sarap? Hoy! Magsalita ka naman! Kahit sino ka pa, Basta't mahal kita. Hello everyone! Happy. Ano na ba ngayon? Friday. Happy Friday! And we are back in this vlog because yesterday, hindi tayo umalis. Hindi rin tayo nag-vlog ng kahit ano. Wait lang, tingnan nyo to. Nasa ilalim kami ng bridge. Tapos, puro graffiti siya, oh. Wow! This is our place, neighborhood namin to, here in Rovereto. Ganda, no? Yan. So anyway, dito pa tayo dadaan. Appreciate natin tong artwork na to. Alam ko merong isang street na puro graffiti eh. So anyway, ayun na nga. Kahapon wala kaming ginawa, kundi humiga, mag-work, manood, kumausap ng tao, nag-training. In short, nasa apartment lang kami kahapon. Hindi talaga kami lumabas. Dapat lalabas kami pero parang nakakatamad din kasi. Tapos tipid na rin. So ngayon, since Friday ngayon, tapos it's our last 3 days na namin dito sa Milan, naisipan namin na lumabas na tapos puntahan na namin yung hindi pa namin napuntahan na dapat makita nyo rin kapag nandito kayo sa Milan. So currently, gumagawa ako ng reel ngayon na pwede nyo gawin 1 to 2 days itinerary if you're here in Milan. Kung swamp kayo with time, you only have 48 hours or 2 days to be here. Ano yung mga pwedeng puntahan? Hinihingal ako, guys. So, ang unang pupuntahan natin today is Navili. Ang spelling niya ay Navigli, pero silent G daw siya. So, Navili. Sabi nga nila, it's the heart of Milan daw. Yun ang sabi ng mga nababasa ko at saka napapanood ko. Makikita natin bakit nga ba siya heart of Milan later on. Gusto lang namin magpasalamat sa mga nanood ng vlog, Europe series natin, episode 1 to 3. At the moment kasi ine-edit yung episode 4. Sobrang nakakatuwa, nakakagulat kasi ang daming nanood. Parang first time to na in less than 24 hours. Nag 1,000 views agad yung yung vlog. Parang, thank you sa inyo. Sobrang nakakatuwa. Na-appreciate niyo yung ginagawa namin. At saka, may sense din pala ako mag-vlog, no? Nung una kasi sobrang cringe talaga. Alam niyo, kung napanood niyo yung unang-unang vlog, I think it was the US trip. Parang lagi ako nagko-complain na, ang hirap naman pala nito, ang daming kailangan ikwento, parang wala na akong masabi, parang ganyan. Pero ang galing. Sobrang grateful kami sa inyong lahat na nanonood. So if nanonood kayo and you want to post it, share it, para yung iba din makapanood or something, itag nyo naman ako. Pero pag hindi, okay lang naman. Basta alam ko lang nanonood din kayo, okay lang. Hindi nakakatuwa kasi talaga. Parang hello. Pinilit lang naman ako mag-YouTube pero pinanindigan na natin. And all thanks also to my very reliable editor, si Tim. Hello, Tim. Thank you for your hard work. Parang ang galing kasi kilala niya ako kung paano ako mag-vlog. So alam niyo naman guys, no, after ng Milan, we are heading to Rome, Italy. And we're very excited kasi kahapon nanonood na ako ng mga, alam mo yun, pinafamiliarize ko yung sarili ko para at least hindi kami naliligaw or something. Pero syempre we have space to explore, yun naman ang importante. Pero kailangan familiar lang ako sa mga gusto kong puntahan para at least hindi rin magulo pagka pinakita ko sa inyo, di ba? Ito na yung train station, Rovereto. Bili tayo ng 90 minutes na ticket kasi mabilis lang tayo sa mga So si Mike, ginamit niya yung GCash card ko kasi hindi gumagaling yung GCash card niya. Feeling ko hindi naka-activate yung GCash card niya para magamit dito. Dito kami bababa sa Cadorna. Nandito kami ngayon sa Rovereto. Ayan, ito kami. Tapos pupunta kami dito. Kasalukuyang inaaral niya ang route namin. So ito yung station, Rovereto. Antay lang kami ng train. Actually, may strike today. Pero tapos na yung window ng strike nila. Magsa-strike ulit sila mamaya after 6 p.m. 3 o'clock to 6 p.m. walang strike. Kaya lumabas kami between this time. Currently, it's 3:12 p.m.
after 40 minutes of travel na hindi mo naman naramdaman, we have arrived in Navili. So, from our place, naka 2 trains kami. So, nag-interchange lang naman within Madali lang naman mag-navigate dito. Sobrang dali. Kasi, Google Maps lang din ang gamit namin. So, this is the Navili Canal. So, it's a place where may mga colorful houses like that. And then, may mga restaurants, may mga boutiques, may mga stores. Feels like Venice but not close to that. It's just may kanal talaga siya. Yun yung difference niya. Ay, oo nga, no. May mga lock sa bridge. Ayan, nagpicture-picture lang kami dyan sa bridge na yan. Para meron kaming remembrance dito. Aray ko, ang sakit na naman ng paa ko. Pagpababa. So, ang dami dito. Merienda time, aperitivo. Yun ba yung tawag doon? So, meron ditong mga antique markets paggabi. Basta ang pinakamagandang time to go here is during Nighttime. late afternoon to nighttime. Kasi makikita mong iilaw yung mga bahay na yan. Tapos colorful houses and all. We are in the most vibrant and soulful, Yeah, soulful nga. Sabi nga, area in Milan. kaya nga sabi nga nila, ito daw yung heart of Milan. Itong Navili. Alam mo ba kung bakit sobrang significant nitong kanal? Bakit? Kasi this was designed with the inputs from Leonardo da Vinci. Yeah. Leonardo da Vinci. Yeah. Tingnan mo tong kanal, napakalinaw guys. Look. Ang linaw ng kanal oh. This was used to transport goods, even marble for the Duomo. For the Duomo kasi nga So, Navili Canals. Ito yon. So, ano mga ganap dito? Aperitivo. Aperitivo, antique markets, Yes. boutiques. Yung aperitivo usually starts from 6 6 p.m. to Yes, 9 p.m. 6 p.m. to 8 p.m. kasi 8 p.m. yung dinner time talaga ng mga Italians. Yun talaga yung natutunan natin dito. Yeah. Okay, so we're done here. Kasi may strike ngayon di ba? So kailangan makauwi kami at makasakay kami before 6 p.m. So we're off to Duomo. sa may tabi ng Duomo, Teatro alla Scala, tsaka yung church where the Last Supper is, yung pinaint ni Leonardo da Vinci. Tama? Oo, Yes. tama. Actually, gusto sana namin mag Last Supper tour. Kaso, alam mo ang mahal niya guys, pero months before ka dapat mag-book kasi nauubos yung slots niya. So wala na kaming slots, obviously. Hindi na kami nakabili. Kahit na pagdating pa lang namin, chinek na namin siya. Wala na talagang available. Sorry na lang. Kaya doon na lang kami sa may church. 2 euros yung magnet dito. Maganda pala dito. Balik na kami ulit sa train station. Diyan lang naman yung train station. So guys, nakababa na ulit tayo ng train station. Galing sa Navili. Now, we're walking towards Teatro alla Scala. So, it's one of the most prestigious opera houses in the world. Alam nyo, mahilig ako sa classical music. Nag-aaral ako dati ng nursing board exam. Ang pinapakinggan ko classical music, opera music. Ang mga pinsan ng lola ko mismo, lola ko sa tuhod, ay opera singers. So, lumaki tayo sa world na ganyan. Pero hindi ko kaya kumanta. Merong part lang na kaya kong kumanta ng classical, pero hindi opera type yung kinakanta ko. Kaya ko lang kumanta ng classical, but not opera type. So, alam nyo, kaya gusto ko pumunta dito kasi nasa dream board ko siya. 15 years ago, nasa dream board ko siya na makapasok ako sa isang opera house kasi nakikita ko siya sa mga movies, nakikita ko sa mga pinapanood ko ng mga classical singers na nagpa-perform sila sa mga opera houses. Kaya gustong-gusto ko siya puntahan. Yung sa Venice last time, hindi natin napuntahan kasi sarado nung araw na yun. Tapos pauwi na kami, 'di ba? So ito, dito sa Milan, at least makakapunta tayo. This was opened in 1776. Imagine, gano'n na siya katagal. Kaya excited ako, sana makapasok tayo. Ayan na siya guys, oh. Yan. Tawid lang tayo. So ito na yung office niya. Sightseeing, museo. Yan, doon tayo. Follow the arrow. Here. Visit.
Museo Teatrale. 8 euros per person. Wala pala akong mic kanina. Pero andito na tayo, paakit na tayo sa museum. Kita niyo naman yung mga posters ng mga shows siguro nila all these years. Ito na, sa museum. Museum muna tayo. Ay, may ano, may kuryente na naman. Oh my God, excited na ako. Oh my God! Oh my God! This is so amazing! Oh, may nagre-rehearse kasi may show mamayang gabi. May ballet show ng 8 o'clock. Wow! Ito yung ano, dito yung parang king and queen, dyan manonood, VIP siya. May time daw to na nai-illuminate. So, itong oras na to, fully illuminated yung buong theater. So, pagka hindi mo siya tinimingan, madilim siya. So, talagang tiniming ko na 4 p.m., 4:30 tayo. Kasi nga, fully illuminated yung, my God! Ganda. Dream come true! Mukhang may show na mangyayari. May binababa na production yung wow. Actually, pwede tayong manood niyan. Mura lang naman ang tickets. Parang less than 10 euros ang ticket. So guys, tapos na kami mag-picture-picture ni Mike. And gusto ko lang sabihin sa inyo na dito nag-perform si Luciano Pavarotti. Mga legend, opera singers, mga famous celebrities, nakapanood na dito. And kilala daw pala dito na very critical ang mga audience. Na pag hindi nila nagustuhan yung performance mo, they will really boo you. As in, ganun. And then, nakita ko rin yung mga royal boxes sa baba where mga VIPs, ito yun, no? Yun yung mga royal boxes, ayan. Mismong katabi namin. I think pwede rin naman kami bumaba. Pero kung tutuusin, alam mo, napaka-uncomfortable nung seat na yan. Nakatali lang siya ngayon. Pero yun na yung mismong seat. Mas manonood ka dito from here. Famous to for its acoustics. Yeah, acoustic na kahit bumulong ka lang maririnig ka, ganun siya ka tahimik pag nakasara yung mga pinto. May ubo talaga. So, It's the dust. yeah, velvet kasi yung ano eh. Ayan o, velvet. Pero I feel like nililinisan naman nila to. Kasi ginagamit pa rin siya hanggang ngayon eh. Parang everyday may show. So, yung chandelier na yan, it's very famous. Kasi yan yung parang masterpiece or centerpiece signature centerpiece ng buong teatro. Tapos may orasan doon, no? Ayan, no? Nakikita nyo ba yan? Hindi lang ma-zoom eh, pero orasan yan. Nakalagay dyan, parang 4:30, something like that. Ay, ayan na. Mas magandang picturean kasi naka-curtain, naka-close curtain na. Wait, pipicturean ko lang ng Guys, nandito tayo sa kabilang perspective. Ayan, makikita niyo yung royal box from here. So, ayan, yan siya. Diyan yung mga VIPs. Imagine nyo lang pag punong-puno siya. Grabe. May show kasi mamayang 8 o'clock. Naka-close na yung curtain. Close curtain na. Ang ganda. Nakakilabot. So, pag pupunta kayo dito, kailangan yung i-check yung time kung kailan naka-fully illuminate yung buong theater. Kasi, pwede mo ngang puntahan to buong araw, pero hindi buong araw naka-illuminate siya ng ganito. Hindi buong araw ganito siya kaganda. So, may mga times, like for example, itong oras na to, 4 to 5 p.m., naka-illuminate siya. Kailangan tingnan nyo sa website ng Teatro A La Scala. Mga shows. Ang lalaki niya sa dulo. Tingnan mo kanina, puno-puno ng props to, ngayon wala na. Ang galing. So your ticket comes with, actually yung binayaran natin yung museum entrance para makita natin yung buong theater. So sinasabi lang dito sa theater na to kung sino yung mga renowned artist na nag-perform dito sa teatro. Donizetti. Ginamit yun sa isa sa mga props nila na play. It's the sword and the stone. Ganyan ang itsura ng opera. Pati yung mga costumes ng mga singers nandito na rin. Naka-display. Guys, ito yung harap ng teatro. Ito siya. Diyan tayo galing kanina. Guys, nandito kami sa Longchamp. As you can see, mas mura dito. As in. Babalik kami kasi may bibilin kami for our friends.
So, if ever, at least itong bag na to, hindi siya kailangan pagka pinasabay natin. Yes. Kasi naka-fold siya. Parang lumalabas parang 9,000 plus lang yung lip pliage, ba tawag doon? Kasi dito, itong street na to, puro shopping, pero nakatago siya. This is like 11-minute walk from the Milan Cathedral. So, di ba may mga luxury items doon? Tapos ito, parang isang street siya or district siya na nandito rin nakatago yung mga luxury items or mga much affordable na types of goodies. Malapit na kami sa bahay. Malapit lang yung store ng Longchamp. Siguro mga 20 minutes away from here. Gusto ko lang mapakita sa inyo yung bahay namin, yung apartment namin. From here, tatawid lang ako. Wait pa. Ayan, kung saan pumasok si Mike. And then, yung bintana namin ay ito. Yung pangalawa sa taas. Yan yung apartment namin. Dito yan sa Rovereto. So kung mapapansin nyo rin guys, dito uso ang street parking. So paunahan. Kahit yung mga may-ari ng mga bahay nila dito ay wala talaga silang pang parking sa bahay nila. Kasi nga parang mga ganito yung apartment na itsura. So yun, pasok na tayo. This is our last apartment here in Milan. So dito sa loob, maraming apartments yan. Tapos merong elevator. Pero magagamit mo lang yan, elevator na to, pag may susi ka. Hindi siya pwedeng gamitin ng wala kang susi. Super liit ng elevator, parang 2-3 tao lang ang kasya. Second floor lang kami, para makita lang din natin kung saan tayo nakatira. At maalala natin to pagka umalis na tayo dito. Tayo ay matanda na. Totoo. So, paglabas ng elevator, ayan na siya. Diyan kami nagsampay nung unang gabi. Tapos, second door, sa dulo. Ayan. Ang pangalan ng parang company nila ay Mirable. Ito yung neighborhood. Ito may parking pala dito sa loob, pero konti lang yun sa may sasakyan. Ito may bahay din dito. Ayan. So, ito na ang aming humble abode. Amoy pagkain. Pwede bang buksan muna natin yung para lumabas yung singaw. Wala na yung sampayan, tinanggal na namin. Buksan muna namin tong pintuan. Guys, our dinner for tonight is tom yum na may mga squid ball. And then, seafood pasta. Wow! Nandito sila, Jay and Joyce. Hello! Our guest for today. Tikman natin yung tom yum. In fairness! Sarap sa sabaw. Feel ko yung naging secret recipe mo dito yung plastic ko yan. Oo nga, yung crab stick, hindi natanggal ni Mike yung plastic kanina. Ginanon lang daw niya. Hinulog ko lang. Hinulog mo lang. Good morning! It's a beautiful Saturday morning here in Milan. Since it's Saturday, it's our ministry day. And no tour day today, no ewan, unless we have extra time. So it's currently 11:40 a.m. So we're about to go to where the youth gathering is. Anong lugar yun? Anong lugar sa Milan? Anong pangalan? Banaresi. Banaresi. Nandito kami sa may Bandanere. Sasakay kami ng bus. Kakasakay lang namin ng train. Parang 40-minute train ride from our place. Tapos ngayon, maabang kami dito ng bus 67. Dito tayo. Ha? Nasaan ba talaga tayo? Nasaan tayo? Wait. Ito. Yan. Tapos, Sasakay tayo papuntang... Ito. Roman. Malayo pa. So, 36 minutes. Ayan na, sakay na kami. Wait lang. Gamit tayo ng go time. Ano ba? May ground talaga. Kanina pa ako spark kay Mike. Kasi pag hinahawakan ko siya may ground. May static electricity. So, chinat GPT ko. Ganun daw talaga pag dry environment or naka-wool. Naka-wool ako. Tapos malamig. Today, 13 degrees. This is how the bus looks like. Merong space for wheelchair, for strollers, for luggage. Tapos may space for mga senior, elderly. Ayan. The way my husband... Ay, mali. Guys, the reality of doing Google Maps. Kasi 'di ba sa umpisa, hindi mo alam kung saan tuturo nung arrow. So kailangan maglakad ka muna. So most of the time, it's the opposite way.
By the way guys, gusto ko na ring ikwento sa inyo na 'di ba nagpaboto ako sa inyo sa Disneyland Paris. Una sa lahat, maraming salamat kasi binoto niyo ako, binigyan niyo ako ng chance na makapunta. Pero hindi pa rin talaga natin timing na makapunta doon ng libre. So, yung all expense paid trip sa Disneyland Paris, second place tayo. At least 'di ba, may laban pa talaga no sa Philippines kasi akala ko top votes kasi first, parang most community votes kasi ang sabi sa amin. And then, yun pala, one representative per country pala ang ipapadala nila. So, ayun, second place tayo dun. And nakausap ko na yung first place. Kaibigan natin siya, si Ran. So, naghihintay na lang din siya ng visa niya papunta dito sa Europe, sa Paris. So, yun, sabi niya, he shares the win sa akin kasi deserve ko din naman daw manalo. Ang sweet niya, no? Pero, sabi ko nga sa kanya, huwag kang ma-feel bad kasi ikaw yung binoto ng tao, ikaw yung nanalo at yung rules nila ay kung sino yung pinakamaraming votes, yun yung mapapadala. Kaya malungkot ba ako? Hindi. Nangiinayang ba ako? Oo, kasi nandito na rin ako. Pero na-realize ko, nung nasa train kami ni Mike, puta kaya tayong Paris? Kasi isang train ride lang naman eh. Kaya naman natin. Parang matagal pa bago tayo ulit makapunta dito. Hindi natin alam, di ba? So nandito na rin lang tayo. Why not? So let's see, let's pray for discernment. Nag-check na ako kanina kung magkano yung U-Rail Pass. Parang unlimited siya na train rides ng 33 countries. Meron dong pass na 7 days in 1 month. So, unlimited siya na train rides. So, naisip namin, baka pwede. Kasi parang lumalabas, 25,000 per head yung 7 days, 1 month. Iba-iba kasi may 15 days in 1 month, merong 10 days in 1 month, or in 2 months, ganyan. May mga packages, or may mga, category. So, yung sa amin, parang pasok yung 7 days in 1 month. Kasi parang 7 trips talaga. Technically, yung kailangan namin. Kung 25K per head, mas makakatipid kami kesa sa mga single tickets. Tapos, yun lang, syempre, additional budget ang kailangan for hotel namin doon sa Paris. Or, titingin ako ng Airbnb. I don't know. Bahala na si Lord. Titingnan namin kung anong direction sa amin. So, kung bayaran na ako nung project na ginawa ko, baka pwede. Kasi pasok na. So, yun. Tingnan natin. Nasaan na tayo? Ayun na. Asan ito? Ito. Yan, narinig yung music. Ayan. So, anong dyan is local youth day today ng mga Filipino-Italians. Mag-share si Mike dito later sa youth at saka si Je, yung nakita nyo kagabi, siya yung magtutok. Si Je kasi is wala pang 30 years old. 20s pa lang yun. So, mamaya papakita natin. Hanggang dito ba naman? Kaloka. Sarap naman maging bata. Sarap maging youth. May boses pala si Kurt. Before I continue, gusto ko lang tanungin, sino dito ang masaya na nandito ngayon? Nasa kamay. Wow, sino dito ang excited na nandito sa ngayon? Nasa kamay. Hey guys, we are here in Piazza San Babila. So babalik tayo ng Longchamp ngayon. Magpupunta rin tayo ng Goyard kasi may mga nagpapabili. Yun lang naman, pagbibigyan natin yung mga nagpabili. Kung saan tayo galing kahapon, itong street na to, sobrang daming stores. So may Polen, merong mga Boss, lahat. Basta ayan, buong district na yan, lahat yan ay shoppingan. Individual stores, they're all here. Pinansin mo yung mga tao dito, makikita mo may mga bit-bit silang mga paper bag. Kasi nga, nandito na yung mga shoppingan. Sa street na to, yan, Bulgari, ito, Louis Vuitton. At ito na naman yung ice cream. Saan? Dito yung pilahan. Louis Vuitton Cafe. Kaya pala maraming pila. Bakit? Ano meron? Inom kayo ng kape sa Louis Vuitton? Aray!
Alam mo guys, nakakatawa kami ni Mike. May static electricity na lumalabas sa akin. May static ground ako. Na hindi siya nawawala. Tuwing may humahawak sa akin, may kuryente. So normal naman daw yun, sabi ni ChatGPT. So okay lang. Pero ang daming, lahat ng dumikit sa akin ng mga nagbeso-beso sa akin, lahat may spark. Pero pinakamalakas na spark sa asawa ko. Hoy, pinakamalakas na spark. Sabi ko, ikaw. Ay, sorry. Tumitingin siya ng babae. Hindi. Ini-interview vlogger. Vlogger. Oo, kasi uso yan dito ngayon eh, yung mga, excuse me, ganyan-ganyan. Ano ba? Huwag mo harangan yung camera. Baka celebrity siya. Nakakaloka. Ayan, nagbumili siyang pollen. Saan yung pollen? Hanapin mo nga. Nandito lang yan. Hanapin mo nga kung malapit dito. Mamaya. Alam niyo, sa Japan ako bumili ng pollen ko, di ba? Binilhan kita. O, binilan ko yung sarili ko. Charot, hindi, binilan niya ako. Kaso sabi ko, sana yung mas malaki yung binili ko. Maliit kasi yung binili ko. Ang dami nyo namang pera, guys. Ba't lahat kayo nandito? Ang daming tao. Daming tao. Daming shopping. Hey guys, we're back here in Longchamp. Ayan, nandito sa taas tayo ng Longchamp. Nakapila tayo sa labas kasi may pila today. Kahapon, kami lang ang tao. Ngayon naman, may pila. So kami naman yung next na. So nag-start na ako magpasabay. Actually, konti lang naman yung pasabay namin kasi ayaw din namin ng sobrang bigat na dalhin. May nagpasabay ng Goyard. Yan. Pangatlo na to na nagpasabay sa akin ng Goyard. Yung dalawa sa Tokyo, tas dito. So mas mura nga talaga dito. Kaya ang haba ng pila. Buti na lang, second in line ako kanina sa Goyard. So mabilis lang. Konti lang yung waiting time, mga 3 minutes lang. Pero nung paglabas namin, ang haba na ng pila sa Goyard. Ano bang meron? Ang dami nilang pera. Hello everyone. So we're here in Longchamp. Ayan yung asawa ko. Hindi naman ako nakikita. Nag-aasikaso ng pasabay. Nag-aasikaso siya ng mga pasabay. From where ako galing, dun talaga lahat ng shoppingan. And sobrang daming tao kanina na mga, alam mo yung mga napapanood nyo sa TikTok na nagsi-street interview. Dito, usually ini-interview yung mga artista o kaya yung mga celebrity or influencers na merong mga naka-luxury handbags, ganyan. Tapos yung mga outfitan nila, yun yung mga ano. Ang dami ko nakitang ganun kanina yung ini-interview. What are you wearing? Blah, blah, blah. What's your bag? Etc. etc. So, si Mike nauna na dun sa meeting place namin nung ka-meeting namin. Ako nahuli kasi may pahabol pa na pasabay na Longchamp. So, sobrang mura kasi talaga. Kaya sabi ko, sige na, andito na tayo, might as well. So, lakad lang tayo ngayon. Sundan lang naman natin ang Google Maps. Nakakatuwa kasi ang daming pogi. Alam mo yung mga Italians na malilinis manamit. Linis ng cut ng hair. Ang gwapo. Wait lang, naliligaw na ako sandali. I'll miss walking here in Milan. But I'm so excited to go to another place. Rome. Explore Rome. And then explore Parma. And then explore Florence. Ito lang yung sinusundan ko. Google Maps. So guys, if you're liking this vlog or any of my Europe vlogs, please mention it in the comments. Kasi I also want to know your feedback. Although I have been receiving messages na ang ganda daw ng vlog, very detailed, tapos ang galing ko daw storyteller. Oh my God, that's the best compliment ever. As in, kung alam niyo lang kung gaano ako natutuwa dun sa feedback na yun. Kasi nung una, di ba, nagki-cringe pa ako sa sarili ko. Pero ngayon, hindi na ako masyadong nagki-cringe. Hindi na rin ako masyadong nahihiya. Kasi alam ko naman na nakakatulong din naman yung mga vlogs ko kahit papano. It's time to cross the street. And gusto ko lang samahan niyo ako habang nagko-cross tayo ng street. Wala namang traffic light. So, tawid lang tayo. Dami kumakain dito And then, kakaliwa. Yun na. Ayun yung restaurant. Spontini. It's a pizza place. Malapit sa KFC. Yan. That's where we're gonna eat. Andiyan na yung asawa ko sa Spontini. So, sabi dito, Milano, 1953. Baka matagal na tong restaurant na to. Ayun na yung Domo. Cathedral. Sa likod. Pizza place nga siya. Okay guys, welcome back to this vlog. And nandito na kami ngayon sa apartment namin. Nakauwi na kami. And medyo putol-putol ang vlog natin today kasi nga ang daming ganap, ang daming nangyari. Lalo na nung nagpasabay time ako kanina. So gusto ko lang ikwento sa inyo yung experience namin buying Goyard and Longchamp here. Una, I just wanna say that Goyard staff, si Sylvie. Silvio. Sobrang ako
accommodating, sobrang bait, sobrang patient. Kasi habang naghihintay ako ng confirmation and payment ng client, sobrang naghihintay lang siya. Take your time. And then, sabi niya, gusto niyang ipakita sa akin lahat ng colors, ipa-feel daw niya sa akin yung kahit hindi naman sa akin yung bag na yon. Alam mo yung parang top tier customer service talaga. And bawal kasi mag-vlog doon, ni mag-picture bawal. Bawal talaga at all. They're very exclusive and limited lang yung tao na nandun sa loob ng shop para mamili ka ng ng bag mo and all. Tapos grabe talaga, they're very professional and ang sarap ng feeling ko, parang gusto kong bumili ulit dahil sa kabaitan nila. Alam mo yun, dahil sa pinakita nila sa'yo, parang gusto mong bumili ulit. Well, siguro dahil it comes with the price as well, no? Kaya kailangan maging mabait sila. Pero hindi kasi ganun yung iba naming na-experience, lalo na nung nasa Tokyo. Hindi siya ganun ka accommodating and all. Tapos magaling siya mag-English kahit nasa Italy kami, diba? So ang galing-galing niya mag-English. So yun, sabi niya, pinayagan lang niya ako mag-video call dun sa client kanina para at least, diba, makita rin ng client mismo bago ko bilhin. So I'm very grateful for that. So yun, after that, naglakad na kami, 6-minute walk from Goyard to Longchamp. So yung Longchamp, paano ba? Longchamp? Sa Longchamp naman, mabait din yung, kalimutan ko yung name niya, yung girl, siya rin yung nag-assist sa akin yesterday. Tapos siya rin yung imbento ka. Hindi yun yung pangalan niya. So, yun yung... So, yun yung nag-assist sa akin kahapon at saka kanina. Sabi niya, oh, you're back. Ganyan-ganyan. Tapos, sobrang happy. We were able to buy 5 bags today and nakakatawa kasi may humabol pa talaga. Nakalabas na kami ng shop. Bumalik ulit ako kasi nga may humabol. Tapos, excited siya. So, sobrang dami nagtanong sa akin kung magkano. Pero, hindi lahat, syempre, bibili, diba? So, yung mga nagbayad lang agad, yun yung in-accommodate ko. And then, nakakatuwa kasi pinainom pa nila ako ng tubig. Tapos, very much willing and patient sila kahit na tagal-tagal ko nagtatransa kasi nakikipag-text pa ako dun sa mga bumili and all. Nagko-confirm pa ako ng color and all, size, ganyan. So, nakakatuwa yung mga ganun. Parang hindi ka may intimidate to buy kasi nga, they're very much accommodating. So, yun. Yun lang experience namin today. Hindi naman ako nag-try na magpunta ng Louis Vuitton or whatever kasi una, hindi naman ako bibili. Naisip ko nga kanina, bibili ba ako? Parang gusto ko rin bumili. Do I really want it? So, let's talk about that. Sabi ko kay Mike kanina sa asawa ko, sabi ko, kailan kayo ako magkakaroon ng Goyard bag? Sabi niya, gusto mo ba? Sabi ko, oo nga, gusto ko ba talaga? Well, pwede ko sabihin na gusto ko siya because likable siya. And because, ano ka rin mapi-peer pressure ka rin, ang dami bumibili, parang wow, parang lahat sila into that, tas ang haba ng pila sa labas. Parang okay, pag bumili ka niyan, in na in ka, ganyan. Pero do I really need it? Diba? That's the real question. And the answer is no. Even if I can afford it, I won't buy it because I don't really need it at this moment. So, naisip ko lang, kung bibili ako ng Goyard, di magbubook na lang ako ng trip ko to Paris. Kasi, yun, lifetime yung memory, lifetime yung experience, tapos, it's irreplaceable and it's priceless. So, ako ganun ako mag-isip. Pero no offense dun sa mga gustong bumili at may pera kayo, go for it. I will support you. I will pasabay for you. Yun lang naman yung sa akin. Kasi maraming nagtatanong, ba't di ako bumili? Like, for example, nag-post ako kagabi, yung sa Longchamp, kung to buy or not to buy, or pasabay na lang. Yung mga friends ko talaga, enabler talaga sila. They're very supportive. So, bilhin mo na yan kasi it's good for your travels. Tapos, salpa ka lang ng gamit dyan. Pwede pang harabas yan, matibay, ganyan. Tapos ako, sabi ko, mas mura siya sa Goyard. Di hamak. 10 times mura siya. Pero, hindi ko pa rin siya kailangan, di ba? So, I'm happy with the bag that I'm using right now. It's GU bag from Japan na parang 1,000 pesos lang. Ito siya. Yan. Diba? So, ito na siya. Yan na yung bag ko na pang Europe ko. Sabi ko nga sa inyo, if you've watched my vlogs, the only luxury bag that I have na binili ng asawa ko was Pollen. Yun lang. Pollen Mini Sime. Yun yung bag ko. And I'm happy with that. Meron din akong Goyard na bigay ng ninang ko. Pero hindi ko na siya masyado nagagamit kasi backpack siya. So, maliit na backpack siya. Yun. Meron akong Kate Spade. Hindi naman yung luxury bag, pero mahal din siya. I mean, mas mahal siya ng konti sa Longchamp. 'Di ba? So, bigay din yun na ninang ko, isa pang ninang ko. Basically, ang pinakamahal na bag na binili ko for myself, na ako mismo yung bumili. Meron ba akong mahal na binili for myself? Parang wala. Feeling ko pinakamahal na yung Charles & Keith? Magkano ba yung 5,000 pesos yata yung nabili ko na Charles & Keith na bihira ako magamit? Yung binili ko sa Venice, ang pinaka-price is 3,000. Hati pa kami ng nanay ko. That's me. I would rather spend money on travel,
hotels, spent money on experiences, treating families, ganyan. Yun lang naman ang mga pinagkakabalan ko. So, ngayong gabi, gusto ko lang pakita sa inyo na yung friend namin, si Tin, hello Tin, and Shane, nagpadala sila, dati taga dito sila sa Italy, sa Milan. Tapos nagpadala sila ng mga gifts for us, ayuda. And sobrang excited kami kasi, ewan ko kung sikat ata to, pinakamasarap daw na tiramisu. Spun, and this is pistachio, and look at this. Ayoko siya igano kasi baka mahulog siya. So, hindi ko alam kung anong lasa niya. Tapos, ito yung tiramisu. Yan. Masarap daw to. Kaya pinadala nila sa amin through Tin's sister. And then, dahil Italiano sila, mukhang ito rin masarap din to. Mukhang, highly recommended. Kaya nila binili sa amin to. It's pan goccioli. So, I think it's a pandesal with chocolates inside. Puro tsokolate to, Tin, Nutella biscuits. And then, Kinderini Sorpreso. Yay! Grabe. Mukhang talagang gusto nila kaming pakainin eh. And then itong tea na to, bakit kaya masarap siya? Peach rose tea. Okay, so let's taste the pistachio one. Uy, ang lambot. Kaya pala sabi nila kailangan kainin na. Oh my God. Ang sarap! May lasa pa siyang parang coffee. Tiramisu nga siya na pistachio. You should taste. But before that, I will taste muna the tiramisu one. Alam mo, ang galing kasi kami nila, masarap daw ang tiramisu dito sa Italy. For some reason, di pa kami mamimili ng tiramisu. May magbibigay pala. Thank you, Lord, for the blessing. Ito na yung tiramisu. Sige. Oh my God. Makakadalawang subo tayo today. This is so good. Sarap! I don't wanna eat anymore. I'm gonna finish all of that. Try it. Gahanap ka ng gelato, di ba? Ayan ang sagot. Nagpapakyut ka pa eh! Sarap. Nataypan mo. Ay, wow. Second subo agad. Sarap. Hoy! Magsalita ka naman! Ay, wow! Hindi na siya nagsalita! Ito naman, OA ka. Akin tong pistachio. It's my favorite. Very good. Well, here in Italy, it's called pistacchio. Tiramisu. Sarap din, no? Tin, thank you Naalala mo kami. Kahit ang layo-layo mo, naalala mo kami. Nabigyan ng tiramisu. OA ko, di ba? Pero ang sarap nga. There's another thing that I want to share with you guys. I found another chips na masarap. This one. Meron akong yung unang-unang pinakita ko nung first day natin dito sa Italy. Gusto ko na yon. And then, ito naman. Mas manipis to. Parang mas mild yung niya. And feeling ko mas malasa siya kaysa dun sa San Carlos na classic. Yun. Ay, nako. I'm so grateful today. There are really people who are generous and very much giving. Giving? So, yun. Mag-i-empake na kami kasi, di ba, we have 5 pieces of luggage here. 3 pieces of luggage ang iiwan namin dito sa Milan. While we roam around Rome and then to Parma kasi may magdadala ng gamit namin sa Parma. Kaya, very grateful din kami sa lahat ng tumutulong at nag-assist sa amin. Next time, if we know that we're gonna go, talagang marami kaming pupuntahan, dapat pack light talaga. As in, yun talaga. The key is to laba-laba. Ang hirap pag marami kang dala na luggage. Mahirap mag-roam around. And by the way, gusto ko rin pala ipakita to. Sabi kong gustong ipakita. Gusto ko pakita tong gawa ng asawa ko na bracelet. Ginawa niya kanina while nag-youth day. Thank Ito. you sa mga youth. Yeah, thank you sa mga youth. So, di ba I'm wearing this rosary that I bought from St. Peter's Cathedral sa New York. Kasi yung cross niya nawala na. Ewan ko, for some reason napigtas yung cross niya. Pero suot ko pa din siya kasi it's one of my favorite accessories. And then, my husband kanina, habang sa youth day, gumawa siya ng bracelet. Ito, na may cross. Kung alam ko nakikita niyo siya. Ayan may cross siya. 3 yung crosses niya. And then there's numbers here kasi ito yung aming anniversary. Wow, ayan. Sa gold na may star na may cross. Yan. So, pag sinuot mo siya, ayan, ang ganda-ganda niya. Thank you, my love. So sweet. Honey, my love, so sweet. Di ba April Boy Regino yun? Mm-mm.
Kahit sino ka pa. Basta't mahal kita, lagi na lang ako sumusunod sa'yo. Ba't alam natin yung kanta ni April Boy Regino? Alam niyo, na-meet ko si April Boy Regino nung bata ako kasi nag-concert siya sa Kamiling Tarlac. Tapos dun sila nagbihis sa bahay namin sa Tarlac. Please give a round of applause for our brother, Jericho. Nag-flix bus sila. Nagbiyahe sila ng 10 oras para makita si brother Jericho. Mike Guillermas. Palakahan niyo naman si Brother Koy. Pogi number 3. Bakit hindi mo magkapigilan sa mga katabi niyo? Sabi niyo sa kanila, masaya ako nakapigilan doon din. Masaya ako katabi kita today. I'm beside me. Beside me. You're welcome to me. Ito yung pubs nila dito. Hey everyone, nandito tayo sa another Filipino restaurant. It's called Chibugan. Ayun yung spelling. As in Chibo na spelling and then gan. Ayan, Chibugan. Chibugan, so kain tayo. Bakit gan? Because yung may-ari ay si Tito Madi and Tita Marilyn at ang surname nila ay Gan. So Chibugan. Kasi ang Chibo dito sa Italian ay food. So Chibugan na, 'di ba, kain na tayo. So pinagsama-sama lahat 'yon. 'Yun lang po. So I'm having sisig. Ang sarap na sisig nila, as in, no joke. As in, kaka-serve na ngayon, mataubos na siya. Ano sa'yo, Pahal? Inasal. Sarap. Malinamnam siya. Kay Jay, ano sa'yo? Sisig din? It used to be sisig. Ubos na siya. Sa'yo, Joyce, ano sa'yo? Sizzling beef steak. Beef steak. Ano sa'yo, Kylie? Sisig din. Sisig din, oh my God. Box office. Sa'yo, Miko. Beef pares. Okay naman, masarap. Sa'yo, Barbs. Pork chop. Pork chop and isaw. Yes. Over there. Isang. Gusto. Ayos. So, dito muna kami kakain on our last night here in Milan. For now. For now. For now. For now. Eh, saya. It's the sugar. Nagka-caramelize yung sugar. Sobrang sarap ng Bacolod chicken inasal nila dito. As in, ay sisig na gustuhan ko. Ito yung kinakain nila. Ay, murdered na. Murdered na po. Murdered na. Yung ano po, turon with ice Ah, may scramble kay Kylie, oh. Yung scramble. Murdered na din. Ay, wow. Ano yung sumali naman? Ano ba yan? Pakiano, spread sa kabila. Yan. So guys, kumakain kami ngayon ng halo-halo. At yung halo-halo na nakita nyo kanina, as in gawa ni tita, yung ice cream, lahat gawa niya. As in, napakasarap. Lahat to, gawa. Lahat po yan may pagmamahal. May pagmamahal daw. Oh my gosh. Gumawa siya sa sarili na ice cream. Tamis talaga namin hindi sa libote. Kung tinignan nyo nasa botilla ko yung ginagawa sa Made with love. The chef of Chibugan. Sana Grabe. naman makapunta kayo ng Milano